Hi guys! So, pauwi na ako and wala lang. Naisipan ko lang mag-vlog. Nakita ko kasi itong bagong bicycle lane dito sa C6. Ang ganda niya, oh. Ang laki. So, ito yung naisip kong topic, no? Kasi mainit-init to eh. Lalo na dun sa EDSA. Kasi nagigpit na talaga yung MMDA. Huhulihin na lahat nila yung dumadaan dyan. 1,000 yung multa. Disregarding traffic sign yung magiging violation mo. Let me be clear, bawal talaga yun sa sa batas. Exclusive yun for cyclist yung linya na yun. Kaya lang magmumuni-muni tayo dun sa mga hinaing ng hinaing ng iba, no? Kasi medyo naintindihan naman natin ng konti. Kasi ako sa personal experience ko rin, ah minsan talaga, lalo na pag mainit, wala talagang masyado nagbabike. So, bakante yan. Nung napadaan ako sa Katipunan, halos wala talaga. Isa, dalawa lang makikita mo. Sa may Congressional Avenue, ganun din. Yan dyan sa EDSA, napadaan ako dyan ng patay na oras talaga. Halos walang dumadaan, konti lang. So, naintindihan naman natin yung reklamo ng ibang motorista, no, na nasasayang lang. Well, talaga nasasayang. Ngayon kasi hindi na pandemic eh. So hindi na kagaya noon ng 2020 na talagang ang dami nagbabike. Kahit nga ako nagbabike noon eh. By the way, cyclist din ako pala. Kaya ako nasa gitna lang ako. Gusto ko patas lang. And personally, pabor talaga ako dyan sa exclusive na linya para sa mga cyclist. Pero sana lang, no, kasi parang imposible to. Kagaya nung sa ibang bansa, nandun siya sa sidewalk. Hindi siya kasama ng kalsada para sa motorista. Kasi sobrang delikado yan. Kahit sabihin mo exclusive pa yan. Delikado yan kasi yung mga jeep at saka mga bus, yung mga PUVs, dyan yung nag-unload at saka naglo-load ng mga pasahero. So, dadaan at dadaan pa rin yan dyan. Lalo na yung mga jeep, bus, biglang kumakanan yan. Minsan wala pang signal. Kaya delikado talaga yan. Pero since parang imposible naman yung gusto natin na nakahiwalay, kasi hindi naman design yung city natin para sa bicycle lane, medyo hindi nga design niya para sa motor eh. Yung kalsada natin sobrang lulubak niyan eh. Pang four wheels talaga kalsada ng Pilipinas. Pero since wala man tayong magagawa, kahit pa paano, band-aid solution na yan, yung bicycle lane na yan. Kita nyo may barrier, di ba? Nakaharap. So, saan na ba tayo? Ayun, yan na lang talaga yung magagawa natin eh. Kaya mas maganda, kahit pa paano may harang yan. Para exclusive talaga sa cyclist. Ngayon, ano naman na nagiging problema natin, no? Ang nagiging problema kasi, yung ibang cyclist, lumalabas dyan. Yun, walang problema kung lumalabas sila dyan dahil may jeep or may PUVs na pumarang, or merong mga sasakyan na nakapark na syempre bawal yun, o kaya may barrier, may tricycle, syempre normal na lumabas ka dyan, no? Alam naman, antay mo malis yun, walang problema. Pero yung nagbababad sila dito sa hindi nila linya ng walang dahilan, aba, dapat naman hulihin din sila para patas. Tsaka yun na nga, hindi rin sila hinuhuli pag lumalabag sila sa batas trapiko eh. Diyan sa may Banaba, marami nakikita dyan, kahit pula, go lang ng go yung mga yan. Diba? Ang lalakas kasi ng loob nyan, wala naman kasing policy na hulihin sila kasi kinukonsidera sila as pedestrian eh, hindi as motorist. Wala nga silang lisensya. Ayun, ayun, kita nyo yun, no? Diba? Anong reason mo para diyan ka magbike? 'Di ba? Andito ang luwag-luwag ng bicycle lane.
So ayan, kagaya niyan, dapat hulihin nyo yan para doon naman tayo sa patas para hindi lugi. Diba? Ang pangit kasi pagka lugi. Actually kami nang mga nakamotor, discriminated na nga kami kasi yung linya namin hindi yun exclusive. Dito lang naman yung sa Commonwealth exclusive eh. Sharing yun ng 4 wheels. So lugi na kami. Kahit nga dito sa Commonwealth exclusive yun pero di naman sinusunod eh. Pero wala naman kaming problema doon, ganun talaga eh. Yun. Kayo na nga, exclusive na nga kayo dyan sa bicycle lane, lumalabas pa kayo. 'Di ba? Hindi na nga kayo required ng lisensya, hindi kayo required ng rehistro, hindi kayo nagbabayad ng road users tax. Pero ang kukulit nyo pa. Hindi naman lahat yung iba lang. Yung iba kasi marunong yan kasi yung iba dyan may sasakyan naman, may motor. Trip lang talaga nila magbike. Kaya yun ang maganda. Kasi naiintindihan nila yung batas trapiko. Kaya dapat i-require din sila ng ng seminar. Kahit yung online lang, yung parang CPD na ipiprintable na certificate. At least meron silang idea sa traffic rules and regulations. Kasi yung iba talaga sa kanila, yung iba, hindi lahat, yung iba, napaka-clueless. Hindi nga nila alam yung hand signals, yung road signs. Hindi nila yata alam yung traffic lights eh. Kasi, alam mo, umaandar sila kahit naka-red. Ayun lang naman. 'Di ba? Hindi naman kailangan i-require sila ng na kumuha ng lisensya or magparehistro ng bisikleta kasi anti-poor naman 'yon. 'Di ba? Pero dapat pag gumagamit ka ng kalsada at least alam mo man lang yung traffic rules. Kasi para for your own safety rin naman 'yun eh. Hindi naman yung para sa safety namin. Actually, mas vulnerable kayo. Mas vulnerable tayong cyclists at saka riders kesa dyan sa mga naka 4 wheels na yan. Yun lang naman. Sana patas tayo. Patas yung mga polisiya natin sa kalsada. Kasi kaming mga riders sobrang discriminated talaga kami. Sa mga checkpoint, kami lang madalas yung pinapara eh. Kahit kompleto ka naman ng gear, naka-helmet, naka-sapatos, wala ka namang modification sa motor mo, umiilaw naman yung headlight mo, kumbaga normal na normal, pinapara kami lagi. Yung mga nakakotse, bihira yung parahin. So, discriminated na kami. And wala, naiintindihan naman namin yun kasi yung mga motor talaga maraming din dyan talaga. Madali kasi siyang gamitin eh. Marami talagang krimen din, no? Na isasagawa gamit yan. Marami ring nakaw niyan. So wala namang problema. Well, sa mga 4 wheels, marami ding krimen. Siguro di lang nakikita kasi hindi nga sila madalas chine-check. Pinapara sa checkpoint. Yun. Pero walang problema doon. Maganda lang yung maging patas lang tayo. Nakagaya niya, nakita niyo yan, no? 'Di ba? Nasa gitna ng kalsada yung nagbabike. Pwede naman siya doon sa gilid. Pwede siyang sumiksik-siksik doon, 'di ba? Ang lakas ng loob ng mga yan kasi hindi sila hinuhuli. Wala kasing policy sa kanila. Walang city ordinance na hulihin mo sila pag lumalabas sila sa linya. Unfair yan at saka delikado. Delikado para sa kanila. Tsaka sa ibang motorista. Syempre pag nadisgrasya mo yan, paano? Kasalanan mo yun. Ikaw yung may lisensya eh. Sila, pedestrian yan. O, diba? Doon lang tayo sa patas. So, paano? Hanggang dito na lang tayo, no? Nag-run tuloy tayo. Thanks for watching and see you on my next video.